this symbolizes the presence of God sa Israel. Kapag yung Ark of the Covenant is there, lalo na sa kanilang journey, ang presence ni God ay nasa kanila. Ito ay nakalagay sa tabernakulo na pinagawa ng Diyos kay Moses. At ito ay acacia wood. Ito ay may saktong sukat para magkasya yung laman niya sa loob. Ito ay purong ginto. Yung acacia wood, kinover ng pure gold. Tapos ginawa ng angel sa ibabaw. At ito yung nagre-representa sa presence ni God. So one time, ninakaw ito ng mga Philistines dahil natalo mga Israel sa tigas ng ulo nila. Ito ay, akala ng Philistine mag-bless sila pero puro salot yung dumating sa kanilang bansa. And then sinoli nila yung Ark of the Covenant sa Israel at natuwa yung bansang Israel. So, yung next picture, makikita natin yung laman ng Ark of the Covenant. Sa loob na to, ay matatagpuan natin yung Ten Commandments na isinulat ni Moses. Sinulat na lang ito ni Moses kasi binasag niya na yung una. So medyo malabo. So yung dalawang tablet of stone, ito yung Ten Commandments. Tapos yung tungkod ni Aaron. Sunod ay yung gintong lalagyan na merong mana na pagkain nila. And then yung nasa kanan ay itong mercy seat ni God. So ito yung pang-cover sa Ten Commandments, yung awa ng Diyos, ika nga, na may dalawang figura ng cherubim na tumatakip sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So yung next picture. So dito matatapos yung devotional natin. Yung Ten Commandments sa Ark of the Covenant ay sumisimbolo sa kautusan ng Panginoong Diyos na dapat sundin ng bansang Israel. Sa New Testament, ang sabi ni God, isusulat ko ang aking 10 utos sa inyong mga puso. Kaya tayo na ngayon yung tinatawag ng Panginoong Diyos na taga-sunod sa 10 utos niya, hindi lamang po Israel. Yung presence ni God, wala na yung Ark of the Covenant, somehow nawala, naglaho nung sinakop sila, pinuntahan sila ng Babylonia para wasakin ang Jerusalem. So nawala ang Ark of the Covenant for some reason, ninakaw, nasira, or tinanggal ng Panginoong Diyos. Kasi yung presence ni God ngayon ay nasa atin, nasa church, nasa buhay na natin. Sabi ni God, kayo ang aking magiging templo. Kaya tayo na ngayon yung templo ni God, yung ating katawan, yung Holy Spirit nasa atin na. Once tayo na-baptize, yung presence ni God nasa atin na. Kaya pagka meron tayong makikita mga individual na mga naglilingkod sa Panginoon Diyos, mga missionaries, mga elder, mga tao, pag nakikita kita parang nararamdaman ko yung presence ni God. Somehow you are the Ark of the Covenant. Yung 10 utos ay hindi talaga ito utos. When you study theology, it is a promise. Kaya nga covenant eh. I promise you, if I will be your God, hindi ka na magkakaroon ng ibang Diyos. I promise you, kapag ako ang naging Diyos mo, hindi ka na babanggit ng pangalan ng Panginoong Diyos, magiging ka ng Sabat, hindi ka na papatay. So meaning, yung 10 utos, if you make it as a promise sa sarili mo, magagawa mo yan dahil it is a promise. Hindi yan promise mo, promise ni God. If you have me, you will obey. You may obey and you can obey the commandments of God. So yun. So ano naman ibig sabihin ng mana? If you have my presence, if I am with you, hindi ka magkukulang. I will provide what you need. Kapag ka meron ka 10 utos, if you have my promises, akong bahala sa iyo, sabi ni God. And that is the promise of Jesus in Matthew 6:33. Diba? Seek me and everything I will give it to you. And what is the meaning of staff? Ito yung tungkod ni Aaron, nagbad siya, ng mulaklak. Hindi kagaya ng mga tungkod ng mga elder sa panahon niya. That means si God pumipili ng tao to lead us and guide us sa ating faith. Dapat yung tungkod ay merong
pagbubulaklak. Ang ibig sabihin na to ay si God ang bahala sa leadership. Kung sinong ilalagay niya sa church, kung sino yung mamumuno sa church, si God ang tumatawag at hindi dapat tayo kukontra doon. So that means si Aaron yung tinatawag nating high priest. Sasabihin natin, bakit? Nung umakyat si Moses 40 days and 40 nights doon sa bundok para kausapin si God, gumawa si Aaron ng, di ba, ng Diyos-Diyosan, sinamba ng marami. Makasalanan niya si Aaron na. And that is true. Makasalanan ng mga pastor, makasalanan ng mga namumuno sa atin. Pero God will still choose them because it is God's prerogative to choose them, not us. Kaya it's not our power sa voting power natin, but it is God who chooses our leaders. So, may God bless us this morning as we ponder upon these thoughts about the Ark of the Covenant. Good morning and happy Sunday.